Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, wala nang natira sa mga kasama ni Gadon na pupunta sana upang pumatay ng buwaya dahil sila'y pinagkakagat ng mga ahas na inutusan ni Negra Diabla. Matindi ang galit ni Gadon at lalo pa itong nadagdagan nang hindi niya mailigtas si Aris dahil isinama ito ng buwaya. Sa tindi ng kanyang puot, binugbog niya si Ador. Samantala, napag-usapan ni na Engineer Marlon at Dahlia ang mga naganap. Narinig na Artemio ang kanilang pag-uusap. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Ang alam natin, wala tayong magagawa para baguhin yun. Pero, nagagawa rin pala natin. Tama ka. Gaya ni Amar, parang imposible pero nagagawa niya ang mga bagay na nakikita kong ginagawa niya kapag naglararong mag-isa sa bubungan. Ha? Anong ibig mong sabihin na parang imposible ang ginagawa niya? Katulad ng isang araw, naglalakad sa tubo na nakabitin. Iyon ba? Oo, nakita ko rin minsan na ginawa niya yun. Ang galing niyang magtimbang ng katawan. Hindi siya kumapit, pero diretsyo ang paglakad niya sa tubo at nakakaakyat pa. Naigagalaw niya ang katawan niya. Kung tutuusin, parang
May kakaiba talaga sa kanya. Ano? Sobra naman ang sabi mo, Dahlia. Iyan ang sinasabi mong hindi ka panipaniwala. Ay, ganun talaga ang nakita ko minsan. Para bang hindi natitinag ang mga paa niya sa tubo. Maniwala ka, nakita ko pa ang dalawang mata niya. Madam, Mabuti at nakalabas ka na rin sa kwarto, Ador. Kumusta na ang mga pasa mo? medyo gumanan lang pakiramdam ko, madam. Unti-unti na rin bumumuti. Ininom mo na ba ang mga gamot mo na binigay ko sa iyo? Opo, madam. Pang-alis lang naman yun ng sakit. At para na rin sa katawan mo. Madam, baka totoo ang palalayasin na lang ako ni Sir Gatong. Ni minsan, hindi na niya ako kinausap simula nang bugbugin niya ako. Oh, nakakalungkot ang sinabi mo, Ador. Pangalagaan mo na lang ang sarili mo. Alam kong naawa kayo sa akin, madam. At alam kong maiintindihan ninyo ang sasabihin kung wala akong kasalanan. Dahil kasalanan lahat ng bayan na pangit na yon. Isip nyo? Tama. Kung hindi dahil sa buhayang yun, wala sanang nangyayaring ganito. Ngunit si Aris, naaalala ko na naman ang apo ko. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Kung ano man ang sabihin ninyo, pupunta ako dun sa may tulay. Baka sakaling makita ko si Ares, madam. Ano? Baka may lunggarin ng buhaya sa may tulay sa silong. Ha? Kahit makita lang ako ni Sir Gadon, kahit bugbugin niya ba ako, gumagana naman ang utak ko eh. Ador, Pupuntahan ko ang lungga ng buhaya doon, madam. Baka hindi na natutuklasan ng mga naghahanap. iyan ang plano mo? Oo, madam. At para hindi na ako muling bugbugin ni Sir, ako na mismo ang hahanap kay Ares. Kahit lunukin pa ako ng buhaya. At kahit lingkisin pa ako ng nakikita kong sawa doon. Diyos ko naman, Ador. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Nag-aalala tuloy ako para kay Ares. Kaya pupunta ako ngayon sa may tulay, madam. Papalabasin ko ang baya para pilitin kong ilabas niya si Ares. Ay, huwag. Huwag, Ador. Totoo. Nag-aalala ako ng sobra para sa apo ko. Pero ayaw ko rin naman na mapahamak ka. Delikado ito. Gutom na si Buhaya Komando. At alam ko ang galaw niya kapag gutom. Hindi niya may layo-layo ang tingin niya sa batang natutulog sa ibabaw ng malaking bato sa ilalim ng tulay. Buhaya Komando! Ganun. Gagawin kitang alibon! Buhaya! Lumabas ka kung may tinataguan ka dyan! Hoy! Wala naman dito ang buhaya. Buhaya! Ho! Nasaan ka? Labas ka dyan! Ho! Lumabas ka, buhaya! Ha?
Bakit tumigil ang kutsi na yun ron? Iyon ang bilyonaryong kapitbahay ni Riane ang dumating. Ano bang pinagsisigaw mo? Sir, hindi pa rin nila nakikita si Aris. Kaya ako na lang ang maghahanap sa kanya. Ano? Oh, bakit buhay ang sinisigaw mo kanina? Doon kasi sa bandang yun sinakmal ng buhaya ang kaibigan ni Aris. Ganun ba? Oo, sir. At wala lang ibang makakaalam kung hindi kami mismo. Lalo na si Sir Gadon. Ganon. Hindi rin daw alam ni Sir Gadon kung paano sasabihin sa mga taong nakita ng anak niya. Kasi baka raw kapag di sila tumigil sa kaka-interview, maisturbo ang bata. Ganon pala. Ano pang alam mo tungkol sa buhaya? Marami, sir. Kung ganon, sabihin mo sa akin lahat ng nalalaman mo. Lahat sabihin mo sa akin, Ador. Ngunit, abay, nasasabi ko na rin yung ayaw ipasabi ni Sir Gadon sa iba. Nako. Bakit hindi ka na magsalita, Ador? Sir... Tulungan kitang hanapin si Aris at makatulong ang anumang nalalaman mo kung sasabihin mo lahat sa akin. Yung sumisigaw na tao na nakadungaw sa tulay. Yan ang magiging kontrabida sa buhay ko. Madali lang nasakmalin ng buhaya, komando yan. Kung gugustuhin kong tapusin ang kasiyahan niya sa buhay. Tumigil sa kasisigaw. Hindi ko na makita. Hindi rin niya ako nakita dito sa ilalim ng tulay. Magkubli muna ako dito. Ayun, may tao palang kinakausap sa dulo ng tulay. Hindi. Hindi. Bakit? Parang iba ang pagtingin ko sa taong kausap niya. Sigurado. Hindi ordinaryong tao yon. Magkubli ako rito sa ilalim ng tulay. Hindi ako magpapakita sa taong dumating. Oh, ano na, Ador? May nakita ka bang palatandaan kung nandoon si Aris? Wala, madam. Hindi nagpakita ang buhaya na pangit. Ano? Kaya ka ba sumisigaw kanina? Oo, madam. Tapos dumating si Sir Artemio. Oh, bakit naman napunta roon si Artemio? Ayon sa kanya, tutulong din daw siya sa paghahanap kay Aris. Oh, ganun ba? Oo, madam. Mabait na tao si Sir Artemio. Iba siya kay Sir Gadon. Ador. Patawarin po ninyo ako, madam. Yun lang ang masasabi ko. Pero nakita ko ang kabaitan ni Sir Artemio.
Nagpaiwan pa siya roon sa may tulay para magmasid daw. Ganun ba? Hindi ko akalain na ganyan pala kabait ang taong yun. Baka kasi palagi siyang nakikipaglaro kay Ares doon sa rooftop ng bahay nila. Siyempre, lagi niyang nakikita si Ares. Oh, oo nga siguro. Sana matagpuan pa nila ang apo ko. At sana huwag madisgrasya ng buhaya. Nakakatakot naman ang sinabi niyo, madam. Buhaya yun, Ador. Diyos na mahabagin. Sana'y iligtas ng Panginoon ang aking apo. Nandun si Sir Artemio. Nasaan kaya sila ngayon? Sabi ko, kung hinahanap ninyo si Ares, saan kaya nila siya hinahanap? Paano kung umalis sila na walang nakakita ng palatandaang may buhaya doon? Oo nga siguro, madam. Kasi hindi ko rin naman sila nakita doon. Ay, delikado tayo dito, buhaya komando. Kaya mabuti at hindi ka pa nagiging buhaya. Mabuti ang pagiging alibot mo. Kasi maliit ka lang. Madali ka lang makapagtago. Wala na akong masilip. Parang may nakita siya na hindi niya maiwanan kanina. Mas mabuti kung umalis siya mula sa lugar ng tulay. Yun na. Yun na ang sasakyan na umalis. Siya na talaga yun. Ay, ngayon na. Lalabas ako rito sa lungga kong kanlungan. Babalik ako sa kinaroroonan ng batang hinahanap nila. Hindi nila natagpuan ang pinagtataguan. Nasaan siya, Dor? Pumunta siya doon sa tulay. Kumusta ang paghahanap ninyo kay Aris? Wala rin nakita ang mga tauhan ko. Isa pa, takot sila. Ano? Paano na yan? Paano na ang apo ko? Mama, iniisip ko ang tungkol kay Aris at sa buhaya. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Parang hindi ka nag-aalala. Wala akong kaba. Dahil nakita ko mismo ang mga pangyayari. Parang magkaibigan sila. Ano? Oo, Mama. Naniniwala akong hindi sasaktan ang buhaya si Aris. Kasi magkaibigan sila. Kaya nga sinabi ko, na inayos ko na rin ang tungkol doon sa mga taong magrereklamo, sa mga kamag-anak nila, kung tinuklaw man ng ahas. Idedemanda daw ako. Anong kasalanan ko kung ahas man ang pumatay sa kanila? Pero kahit kailan, buhaya pa rin yun, iho. Tama kayo, Mama. Buhaya nga, pero kaibigan siya ni Aris. Kampante akong hindi masasaktan si Aris. At babalik din siya. Bakit kaya? Parang wala man lang kaba si Sir Gadon sa pagkawalan ni Aris. At
wala ring naghahanap sa kanya. Ang alam ko, mahal na mahal niya si Aris. Pero bakit kaya parang wala siyang pakialam sa posibilidad na mawala ang anak niya? Ador! Ay, madam? Ador, pinapabayaan na lang ni Gadon si Aris. Ano po ba ang talaga ang plano ni Sir? Hindi ba niya ipapahanap si Aris, madam? Hindi na daw. Oh, Diyos ko, kawawa naman ang apo ko. At natatakot ako. Paano kung kinain na ng buhaya ang aking apo? Diyos ko! Madam, nadudurog ang loob ko sa inyo. Oo, kawawa nga si Aris kung nasa bibig na siya ng buhaya. Nako, nilululok na yata ng buhaya. Ay, nagpapasalamat ako. Nakatulong na rin si Carmina. Kanina, hindi siya mapigilang umiyak. Hanggang sa wakas nakatulog rin. Ay, nag-aalala sa kapatid niya. Pati ako nag-aalala din. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Gadon na siya raw ang dahilan kung bakit hindi na ipapahanap si Aris. Ano bang ibig sabihin ni Sir Gadon, madam? Magkaibigan daw si Aris at ang buhaya. Kaya kampanting-kampante si Gadon na hindi sasaktan ng buhaya si Aris. Aba, paano naman yun, madam? Buhaya yun. Kaya nga eh. Yan ang sabi niya. Magkaibigan daw si Aris at ang buhaya. Ano? Oh, Diyos ko. Kaya hintayin na lang daw natin. Babalik din daw si Aris. Ano bang nangyayari kay Sir Gadon? Amar! Amar! Ay, loko talaga yung batang yun. Andito lang siya kanina sa rooftop. Amar! At ang alam ko, naghahagis lang ng bato doon. Ay naku, pero wala na ngayon. Naku po. Bilin pa naman sa akin ni Sir Artemio na bantayan ko siya. At baka raw lumayas. At wag daw siyang umuwi sa bahay nila. Dahlia! Dahlia! Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!